Nax, nagbabalak kang dumayo ng Pampanga para mag-food trip? Bakit nga naman hindi? Pampanga ang culinary capital of the Philippines. Kung foodie ka, kailangan mo talaga mag-food trip sa Pampanga. Pero sa dami ng mga pwede kainan, ano ang mga dapat mo subukan? You've come to the right place. 5 araw kami sa Pampanga para makabuo ng ultimate Kapampangan food crawl. Kaya sit back, relax, watch this video from start to finish. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Sa wakas, matitimusan na natin ang original sisig, Aling Lusing. Ari talaga ang nasa bandang taas ng aking bucket list, ang matimusan. At tarin na tayo sa dining area nila, makakapagsisig na. Bukod pala sa sisig, yan, may mga ano sila, iba-ibang ihaw-ihaw. Tingnan natin kung ano yung idadagdag natin sa sisig natin. Ari yung story kung paano nagsimula yung Aling Lusing sisig. Bali, post nyo na lang. Ang pinaka-takeaway din ay aksidente niya na na-invento yung sisig, which works for us. It's a happy accident. Dahil sa aksidente yun, meron tayong Aling Lusing sisig. Oyo, si Idol, oh. Idol, rest in peace. Ito yung menu nila. Ari pala yung parang ano, mga side dishes. Ari yung pinaka-main dishes nila. Yan. Ari naman, ang pag-uusapan na lang kung anong isasama natin doon sa sizzling sisig. At yun naman, ang ating main order din eh. Ito yung mga sisig nila. Mga ano na yan. Nakatimpla na yan, nakatadtad na yan. Pero ito talagang gusto ko mapanood. Mga pisngi. May mga tenga din dyan. Yan, si Idol follower daw yan. So, margarine sa sizzling plate. Grabe, listen to that sizzle. Aring paghahalo pa lang ng Aling Lusing sisig experience na buruin mo. Ari ang kauna-unahang sisig. Narinig na. So, kita nyo, very fatty. Tapos, maraming sibuyas. Tapos, nagmamantika. Siyempre, may ihaw-ihaw part dyan. It's gonna be good. Ari naman yung chicharong bulaklak. Tingnan niyo yung pagkakaluto, ang ganda. Parang very airy. Parang ano, parang papel. Yung mga pinaka-flowery part niya. Ari na ang ating first taste ng Aling Lusing sisig. So yan, so may mga part ng tenga tayo, may mga cartilage, sibuyas. Yung mga meat din naman, wala munang kalamansi, wala munang sili. First bite. Thank you, Lord. Yung sisig niya, kahit wag mo nalagyan ng kalamansi, may asin na siya eh. Tapos may mga crunch from the cartilage. Tapos may smoky flavor. Now I know kung bakit very protective ang mga Kapampangan sa authentic sisig. Ito talaga yung mga ano, mga recipe, legacy na kailangang alagaan. Masarap ito sigurado with rice. Ayan. Konting sili. Really good with rice. Tapos paanghangin mo ng konti, panalo. Kami, may sisig business din kami. Although, hindi ganitong authentic. Hindi authentic ka pa, we don't claim it to be. Kaya narinig kami to pay homage, magbigay pugay sa sisig that started it all. Panalong dayo, panalo to. Ito naman, try naman natin itong chicharong bulaklak. Yan o, tignan mo kung gaano kaganda luto niyan. Try natin. Yung chicharong bulaklak niya, very crispy yung labas. Yung lasa naman, hindi nalalayo sa lasa ng nakasanayan natin. Pero ang ganda ng pagkakaluto. Ito naman, chicken barbecue order ni Macy's. So mukhang on the sweet side. Try natin. Really sweet. Tapos juicy yung chicken. Panalo nga na makapares sa sisig nila. Sabi ko kay Macy's, titikman ko lang are. Nako, delikado are. Pakilasa ko are, ubos. Masarap dito pag ano na eh. Yung nagdikit-dikit na, yung kakayuri mo na ganyan. Dayo pa ng Pampanga para mag-street food trip. Siyempre, Toto Bits yan eh. Merong mga Korean food, mga inumin para hindi maluugan. Malupit ang tusok-tusok. Are naman, beef mami sa goto.
takoyaki. Talagang ako hinahabol ng putok batok. Putok batok na mami. Saka goto, nakikita ko na yung mga mga bone marrow. Meron ding bopis, saka atay. Para yung sikat sa tawag na dos tres na hindi ko alam kung magkano din eh. Para din, putok batok na beef mami and goto. Para yung mga napapanood ko eh. Para yung dinadali nila. More tusok-tusok at chicken skin. Na kala mo yung milk tea. More tusok-tusok. More mami. Tapos yung iba ay ano pa lang, nagbubukas pa lang, yung iba sarado pa. Haba ng pila din eh. Okay, makikipila tayo dyan maya-maya. Order ako ng isaw, leeg. Tanungin natin si Aisha kung ano gusto niya. Yan, so umorder tayo ng leeg, kwek-kwek, saka isaw. Lagyan natin ng suka. Yan. Tapos lagyan din natin ng manong sauce. Yun, konti lang. Itong leg muna. Yan. First bite. Thank you, Lord. Really crispy, pati buto. Kain ng buto. Sarap ng leg. Parang pagkakaluto. Tapos, nasa salty side. Kaya bagay na bagay, lagyan mo ng suka. Tapos ng konting manong sauce na yun. Direkta na natin sa kwek-kwek. Sayang hindi na bagong luto. Pero kinuha niya yung lasa, yung sausawan. And then itong crispy isaw, yan. Nababad na rin sa suka. Matataba yung isaw Kaya ito naman, basta malinis ang lasa, panalo na yan. Panalo. Pero, dito, parang leeg. Pinakagusto. Kita nyo, no? Leeg yan, May mga buto-buto talaga. Pero kain buto na, dini. Ano kaya ma-next natin? Yan ang hirap din sa Toto Bits. Ang daming choices, tapos yung mga tao nakatayo na lang. Which, sobrang dami kasi ng tao. Pero talaga kaya daw Toto Bits yan. Dati to, nung hindi pa sobrang silat, nung pwede pa umupo yung mga tao, nakaupo sila sa mga matataas na mga upuan. Tapos nagdadanggal yung mga paa nila. Ang Toto Bits daw ay Kapampangan. Toto Bitis yata kung tama yung tanda ko. For dangling feet. Kumukuya-kuya-kuy sila habang nakain. Siyempre sa sarap naman na kinakain mo, mapapakuya-kuy ka talaga. Ang isang cup na ay 120. Hati na lang kami ni Macy's. Ayan. So natin. Sorry daw ay spicy. Ayan. Mukha ay namoy spicy naman. Crispy. Tapos may lasang konti spicy. Although parang parang more on parang chichirya na. Yung niya, pagka chicken skin niya. Kasi hindi nga siya bagong luto. Pero masarap. Mas masarap to pag may suka. So ito lalagyan natin ng suka. May suka. Definitely better with the spicy vinegar. Gara ng Penoy may kulay. Ore naman, mga balls tayo ngayon. Are, veggie balls. Ito, asbok eh. So may spicy manong sauce. Try natin. Nakikita nyo, marami siyang flour. Lasang-lasa mo yung flour, pero may mga konti mga grits din naman. And then, ina-absorb niya yung flavor noong manong sauce. Try natin yung, ito naman yung chicken balls. Umimpis na. Yung typical na chicken balls na nabibili natin sa iba. Sarap yung sauce, Umorder tayo ng cheese stick na talagang may cheese. Saka dynamite. Request na rin, kahilig na rin sa dynamite. Dynamite tayo. Ganda na pagkakaluto, Parang Shanghai. Ang init. Gamit tayo ng stick.
kainit yan. So, dynamite. Ganda ng pagkakabalot, ganda ng pagkakaluto, and then some mayo ketchup action happening. Try natin. Inip. Yung dynamite nyo, ham, yung nasa loob, ham and cheese. Nice, panalo. So, ano siya, may pagka-sweetness ng konti from the ham. This is good. Kakapahulaang. Yan. Tapos na rin naman, cheese stick. Kala mo Shanghai. Medyo makapal yung breading niya. Pero, lasang-lasa mo pa rin naman yung cheese. Between the two, yung dynamite yung mas gusto ko. Gusto ko pa sana kumain kaso ako'y suko na. Kaya ito, magre-refreshment na tayo. I have melon para kay Aisha. Tapos are, kalamansi. Try natin itong melon muna. Wow. Milky siya, pero lasa mo pa rin yung melon. Ari naman, kalamansi. So, that's refreshing. Ang Angeles Fried Chicken, also known as AFC. Very welcoming. Welcome to AFC, where chicken tastes heavenly. Ari yung pwesto nila yan. Very classic, very legendary ang dating with the red and white checkered na tablecloth. Tapos medyo dimmed yung yung ambience. Can't wait to try. Ari yung menu nila. Wow. Parang pala siya, parang American cuisine. Ganun yun. Kaya pala parang yung datingan niya, parang ganun. Parang American diner yung dating. Yan, yung menu nila. May mga Father's Day special promo. Yan, mga merienda. Ay kahit busog na, ay parang nagutom uli din eh. At syempre, bukod doon sa mga American dishes, meron syempre mga Pinoy dishes, hindi magpapatalo. At doon ako napapaibig ngayon. Yun ang ating titimusan ngayon. Ayan, dumating na ito yung pancit canton. And then yung rolls na kasama ng chicken, lumpiang Shanghai and AFC fried rice. What? You know, sisig. Bango din itong sisig. Oh. Look at that. Sizzling. So, parang pork mascara din. And ang dami din na sibuyas. Sarap na rin. Look at that fried chicken. Kung ano yung in-imagine ko na fried chicken, ano na yun, garning-garni. Ayan, narin na tayo sa Angeles Fried Chicken para i-try yung kanilang mga bestseller. Siyempre kasama dyan, ito yung Angeles Fried Chicken. Yan, ang bango. Parang ang lasa. Tapos pa-partneran natin yan ng dinner rolls. And then meron din siyang kasamang gravy. And then meron tayong pancit canton. Meron tayong AFC fried rice. Meron tayong Shanghai. And yung version nila ng sisig. Ang bala ko dapat iuhuli ko ring AFC fried chicken. Dapat i-save the best for last. Pero hindi na ako mapaghintay. Kailangan ko na masubukan to. Yan. Look at that Thai part agad. Kita nyo, malasang-malasa, juicy-juicy. First bite. Thank you, Lord. Alam mo na ang daming herbs and spices na ginamit. Yung lasa niya reminds me of original recipe ng KFC. Panalo-panalo. Tapos very juicy. Yan o. Ang juicy nung laman. And then yung balat, sobrang lasa din. Pero yung lasa niya abot na abot hanggang dinis sa laman. Kahit hindi nalagyan ng gravy pero try natin with the gravy. Yan natin ang gravy. Sarap with the gravy. After taking a couple of bites, masasabi ko na dapat ang Pampanga, hindi lang sisig ang pinagmamalaki. Ang AFC fried chicken, kailangan sama na rin sa listahan ng mga must try pag narinig ka sa Pampanga. Tapos partneran natin na kasi ang mga nauna nila talaga daw nila mga customers ay mga Amerikano. Kaya dinner roll
ang kapartner nitong AFC Fried Chicken, AFC. Creamy bread. Sila din gumawa nito kasi isang business daw nila, bake shop. Sarap nga naman, pero as a Pinoy, yung ganyan kasarap na fried chicken, kakanina natin yan. Walang kano-ano, nakaisang chicken na ako. Ang flavorful ng rice. Pero actually, kahit plain rice na lang isama mo dito sa AFC Chicken, panalo na. Try natin itong version nila na sisig. Ito, ipa-partner natin sa rice. May asim. Lasang-lasa mo yung onion. Meaty yung sisig. And then may konting mga crunchy parts. Yung AFC fried rice, perfect naka-partner niyan. Ito Shanghai, bagay na bagay dito. Naamoy ko pa lang tong Shanghai, tapos nalasahan ko yung AFC fried rice. Alam ko na, sobrang solid itong ka-partner. Must try combo. Tapos marami daw din nagbe-birthday talaga. And I'm assuming, umu-order sila nitong pancit canton for long life. Tikman natin. Pancit canton. That's good pancit canton. May lasa siya na hindi ko ma-place eh. Hindi siya yung usual na lasa na titikman natin sa pancit canton. Masarap to. Masarap yan. Ka-partner nitong bread. Dini tayo sa Ani Bea's Eatery. Yan, highly recommended to ng mga Kapampangan. Time check, 10:20 a.m. Ang dami na kaagad tao, hindi pa lunch rush yan. Meron din silang dining area dito sa loob, air condition. Ang style bali ay pipila doon, bali turo-turo style. Gusto kong i-try yung iba nilang dishes. Marami akong naririnig nagte-take out. Siguro doon na nila sa bahay nila kakainin. Umorder tayo ng sisig, saka isang hipon. Dami rin serving. Umorder din ako ng caldereta kambing. Ari daw bat choy. Order tayo niyan. Sa amin, ibang bat choy eh. Saka sa ibang lugar. Para may gulay tayo, umorder din tayo ng chop suey. Ayan, matitimusan na natin ang mga pagkain din sa Ani Bea. Siyempre, in-order natin yung sisig nila. Pero nung dapat sisig lang talaga yung ordering ko din eh. Pero nung nakita ko yung iba nilang mga handa at yung mga tao kung ano-anong ino-order, ako'y nakigaya na laang. Yan, patakam na rin. So ito yung sisig nila. So parang medyo iba siya dun sa mga na-try na natin na sisig. Ito nakaplato laang, hindi sizzling. Amoy masibuyas din. Amoy maasim din. Atin ang alamin kung anong lasa. First bite. Thank you Lord. May laban yung sisig na to. Panalo yung sisig na to. Kahit hindi sa sizzling sisig, masarap. Babalikan natin to. Try muna natin yung iba. Ito naman yung tinatawag nila na bat choy. Yan. Bat choy nga naman. Kanina, akala ko, served as is na kung ano yung nandun na. May sabaw na. May lasa na to. Hindi ko alam kung medyo mapait o ano. Alamin na natin. Maganda to, may kanin na. Parang papaitan na hindi mapait. Ang sarap yung sabaw Parang medyo nilaga. Nice. Try natin tong lumpia nila. Malaki Try natin. Yung laki niya, hindi puro wrapper. Yan Malaman na malaman. Then try natin tong hipon. Malalaki yung hipon So ginataan. May konting sarsa. Plump shrimp. Ang sarap ng sarsa nyo. May konting anghang, a little sweet, panalo. And ito, kalderetang kambing. So maraming mabuto, pero ito may mga laman din. Malambot siya. Tapos hindi siya maanggo. Sarap din ng sarsa. Kailangan natin magulay na. So may konting chicken yung chop suey niya. Yung chop suey niya, medyo half cook pa yung gulay. Tapos sarap. Ito na itong sisig nila. Tapos yung sisig nila, chopped really small. Kaya bawat bit ng karne, taba or balat, malasa. Ang pinakapanalo dito, siyempre yung sisig. Pangalawa itong bat choy. Sarap ito. Actually ito, dahil may na siya, may noodles na. Pwede ito na yung kainin mo, ulam na ito Ulam meal na ito Kahit sisig lang, panalo na. This is a trigger warning. First time kong gagawin sa vlog
na maglagay ng trigger warning because this vlog includes the preparation, cooking, and eating of a rabbit. So kung kino-consider mo siya na pet at talagang hindi mo maatim na makita na niluluto at kinakain ng rabbit, please scroll up. Huwag nyo nang panoorin ng video na to. Pero kung gusto mong ma-educate kung bakit nire-recommend ng Department of Agriculture ang rabbit as an alternative source of meat, keep on watching. Yan, ganyan ang itsura ng rabbit pag bagong katay at bago lagyan ng mga pampalasa. Yan, so inaalis yung taba kasi gamey daw yung lasa niyan. Yan, so tinutusok na and then ilalagay na yung mga pampalasa. Yan, nilalagyan din ng dahon ng lime. Pinitas lang nila din sa kanilang bakuran. Nilalagay na yung sili kasi I ordered spicy. Kaya yan, nilalagay ng sili sa loob. And then yung dahon ng lime, nilagay na rin. Bay leaf. Flower, bay leaf. Bay leaf. Nilagyan din ng leeks. Peppercorns or peppercorns. Nilagyan din ng pamintang buo. Tapos lemongrass din. And then isisil na. Alambre ang gamit. Tinatahi na gamit ang alambre. Nilolong nose eh. Ayan, i-base na. So this is soy sauce. Soy sauce. Molasses and milk. So this is a mixture of soy sauce, molasses, and milk. Yes. So why do you add milk? Just to give like a little bit crispy. Alright. Why do you torch it before roasting? I'm torching it because just to make sure that there's no fur. Alright. So I'm just grinding with it. Yan, magdidikit na ng apoy. Blowtorch yung ginamit. Yan, sinalang na. So at this weight, 1.5 kilos. Mga 30 minutes daw yan nakasalang. And then, continuous yung basting. Kasi hindi naman minarinate yan para tuloy-tuloy ang pagpapalasa. Siyempre, very important din yung pag-a-adjust ng uling, ng positioning ng uling to ensure even cooking. Ari yung contact details ng Rabbitchion Food Hub. So, yung ano nila, kung gusto niyo ng lechon rabbit, kailangan talaga pre-order yan. So, message nyo sila or tawagan, i-text para magpa-pre-order. Tapos, ari ang mga health benefits ng rabbit meat. So, something to consider. Yun. This is the finished product. Ready for chopping. Nice! Inaalis na mga alambre. Kasi inaalis yung mga laman sa loob. Hindi naman nakakain yan. Yun. Wow. That bounced. Parang ang lambot nun ah. Tumalbog eh. Umalon-alon eh. Ako po si Michelle Muller, owner po ng Rabbitchion Food Hub. Unang-una po, actually aksidente lang yung pagbibusiness namin ng rabbit lechon talaga. Nag-alaga lang kami ng rabbits, tapos dahil nga mabilis siyang dumami, hindi namin alam kung paano namin siya mabebenta ng mabilisan. So, at one point, pag-aralan din namin, na-search namin sa internet na sa ibang bansa, staple food ang rabbit meat. And napaka-healthy po nito. So, with that, naisip ko, lalo-lalo na may anak akong cancer survivor. So, na-consider namin na baka ito yung calling naming mag-asawa na
i-push yung business ng rabbit, na paggamit ng rabbit meat as food naman dito sa atin sa Pilipinas. Sa health benefits po, high in protein kasi siya, and then low in cholesterol. Not to mention po, lean siya, wala siyang fat. So, napakaganda po talaga niyang alternative. Hindi naman talaga necessary na araw-arawin mo yung pagkain ng rabbit dahil hindi rin maganda yung masyadong mataas sa protein yung meat na kinakain natin tapos araw-araw. Alternative lang talaga siya na at least sa isang linggo, isang beses, ganyan. Kung alaga mo naman yung rabbit, of course, may option ka naman, hindi mo naman kakatayin yung alaga mo. So, yung sa amin po, farm raised po lahat ng rabbit na kinakatay po natin. And yun din po yung isa sa, kumbaga, binubuhay sila for the purpose of food consumption. Pag ready na po kayong mag-try ng rabbit lechon, na mag-visit po sa amin dito po sa aming residence sa Rabbittion Food Hub po dito sa Angeles, Pampanga. Yan, sa wakas matitimusan na natin yung lechon rabbit. Wow, look at how juicy that is. Grabe, oh. For a lean meat like rabbit, di mo expect na ganito ka-juicy. Yan, oh. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. That is so juicy. And yung lasa niya, ang ganda ng marinade, yung basting sauce na ginamit. Pasok na pasok hanggang dun sa laman. And lasang-lasa mo yung lemongrass. A little bit of heat from the chili. Yung skin, di na siya malutong, pero napakalasa. Sarap. Upo na tayo. Tuloy na natin ang pagkain ito. Yan, pinlating na. Tayo uupo na para mas masarap ang kainan. Yan na, uupo na, umupo na para mas masarap na ang kain. Ari ang ating lechon rabbit. Yan. Kita niyo pagka-juicy, ano? So kanina, nag-dark meat na tayo. Hanap tayo ng ano? White meat. Yan. Kahit white meat, ang juicy pa rin. Wala siyang gamey flavor. Tapos yung totoo yung sinasabi nila, ng lasang chicken. Parang ano lang siya, parang mas chewy ng konti. Konting-konti lang. Wala pang sausawan yun, no? Ito may vinegar sauce sila. Ano? Wow! Sarap ng sausawan nila. Pero actually, hindi mo na kailangan ng sausawan. Yung ano niya, yung basting sauce niya, parang medyo spicy adobo ay datingan. Pinahanap natin yung kapatid na leg part nung kanina. Tapos sari daw ay yung spicy hot sauce nila. Na may konting vinegar. Lagyan natin yun. Dahil spicy. Again, ito naman ay walang pilitan. Pero if you're looking for an alternative meat sa pork, sa chicken, pwede nyo subukan ang rabbit. Unang-una, hindi naman siya illegal kainin. Legal siya kainin. In fact, recommended pa na alternative meat ng DA, Department of Agriculture. Tapos kung concerned kayo, rabbit sa pet, merong breed ang rabbit na binibreed for meat purposes just like pork, just like chicken. And may health benefits pa. Ang dami niya health benefits. This is mga rason kung bakit i-recommend siya ng Department of Agriculture. And as I found out today, masarap din. Hindi yung tulad ng ibang alternative meat na alternative lang just for the sake na maging alternative meat. Ito, kahit kakainin mo siya for the taste alone, panalo. Again, hindi na lang crispy yung balat, pero malambot naman, hindi siya makunat. Ito, purong ito balat part, konting laman. Tapos makikita nyo, may taba siya, pero konting-konti lang. Just enough to provide flavor. And yung pagka-juicy niya, I suspect sa pagka-lechon to, kaya naging juicy. Nasa style siya ng pagluluto kasi very lean yung yung rabbit. So sa galing ng pagluluto, galing ng paglelechon, na-retain niya yung whatever juices it has left. Hirap pigilan. Malaman siya. Iisipin mo na kasi nung kita ko kanina nung bago lutuin, parang ang konti. Sabi ko parang kaya ko ubusin yan. Pero ang laman din, Hindi ko kaya ubusin to. Pero siguro kung may kanin, baka. Lang chili salt, lagay natin. Ito kasi, hindi ko ginagamit kanina kasi may alat na yung lechon rabbit. Pero meron silang lime dito sa puno nila.
So pwede nating, ano yan, pandagdag acid. Tapos para din madagdagan ng lasa ng chili, sa salt. Yung lime really took it to another level. And then konting saltiness from the salt and dagdag chili, panalo. So kayo ba, willing ba kayo i-try ang lechon rabbit? Let me know in the comment section. Mila's Tokwat Baboy. Wow, daming celebrities through the years. Ari daw ang perfect combination. Thank you for the suggestion. Ari yung main dining area nila, air-conditioned. And ang dami na kumakain considering 5:30 pa lang. Order tayong tokwat baboy, yun ang nasa kanilang pangalan. Saka isang taco salad and barbecue tocino. Yung 310 pieces daw yan. Ari na yung tokwat baboy. This looks amazing. So parang tenga ng baboy yung ginamit nila. And then, ari yung tokwa, looks crispy. Tapos yan, may celery pa for garnish. Dumating na rin yung taco salad. Yan, daming salted egg. Are naman yung barbecue tocino and this is smelling divine. Are na yung sisig nila. Look at that sizzling plate action. And looks really crispy. Haluin na natin. Talaga na gano. Naging toasted, naging crispy. Papalamigin lang natin na rin ng kaunti. Ginaiyan. Try na natin itong sisig. So, yan, may nakita pa ako na bay leaf. Tapos, ang duda ko din ari ay deep fried. Kasi yung crunchy tingnan Tapos, ang daming skin, daming taba. Yung onion, hindi kasing dami ng iba, pero marami pa rin. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Crispy yung sisig niya. Mukhang tama yung hula ko na ay deep fried. Tapos ganun din, may asim din. Really rich in flavor, rich in fatty goodness. Sarap nito with rice. Try naman natin itong barbecue. Yan. So, mostly naman yung nakikita ko. Try natin. Wow. Lasang-lasa mo pa rin yung pagka-pork niya. Hindi naman siya sobrang tamis. I was expecting na parang tocino talaga. Hindi naman. More on pork barbecue siya na may konting sweetness pa rin. And sarap and malambot. Try natin with suka. That's good barbecue. And then try natin tong, look at this gorgeous tokwat baboy. Ganda ang ganda ng pagkakaluto ng tokwa. Very vibrant ng garnish. Una mong pupurihin dito yung ano niya. Yung sauce niya, panalo yung sauce. And then, yung tokwa, crispy pa rin. And then, yung loob ay pillowy yung texture. And then, yung tenga, may crunch because of the cartilage. And then, yung celery provided a nice touch. Panalo din to. Try natin itong taco salad. Ito. Parang vinegar. Try natin lahat. Green na green, no? Ang fresh ng taco salad. And then, yung ano niya, yung salted egg, hindi ganun kaalat. It's a nice appetizer. Ganda ka pairing nitong ano, itong sisig. Based on my research, ito talaga yung mga best sellers nila. You can't go wrong with this combo, lalo na pagkasama mo yung pamilya mo, panalo na to. If I can only choose one, itong sisig, panalo to. This is a must try. Panalo talaga to. And then close second, yung barbecue nila. And then third, yung tokwat baboy. Pero again, can't go wrong with this combo. Sa isang institusyon na when it comes to exotic food, ang 19 Kopong-Kopong Grill. May dining areas sila dito. Yung mga lumang-lumang naman. Pero parang mas masarap din tayo kakain. Meron sila mga kubo-kubo din Yan, din kami. Kupo, ay ang dami pala nila sa menu nila. Ang daming dishes, ang daming pagpipilian. Meron pa din sa likod. Kami galing ng Mila's Tokwat Baboy. Busog na busog pa. At Totalaria Exotic Food Crawl. Dini tayo sa exotic. Order kami ng adobong kamaru and betute. Dini kaya nakuha
O alin kaya nauna, ring 19 kopong-kopong grill. Kasi kami noon, nung bata, pag matagal na, yung gusto naming i-refer ay ang panahon ay 19 kopong-kopong. Alin kaya nauna? Nakakatuwa, pati yung suot ng mga staff ay sinauna. Ultimo, hugasan ng kamay, sinauna. Kakamis naman ng panahong garne. Yan. Patintero, trumpo, luksong baka. Yung may nanunugla pa. Nangangaruling, sorbetes, nangaharana, ari may gagamba. Ano nga tawag sa larong ari? Nakalimutan ko no. Comment down below. Taguan, piko. Yan, may naglelechon. Palo sebo, pukpok palayok. May nangangawil pa. Sa garne ako nanonood ng Batibot dati eh. Yung mga Gen Z dyan, alam nyo ba yan? Ari ang rotary phone. Para makatawag ka dyan, idadial mo ang number. Ayan. Tapos pag ibablock mo, pag ayaw mong kausapin yung tawag ng tawag, yan. Gayaan ang panahon namin ng pangbablock noon. Ina yung betute, oh. Palakang-palaka ang itsura eh. Bali naman yung betute, stuffed yan. So may stuffing yan. I think pork yung stuffing yan. And then ito yung adobong kamaru, crickets, kakapalunok din naman. And then naghalo-halo kami para dessert. Ayan, sisimulan na natin ang ating exotic food crawl din sa Pampanga with two of the most popular dishes when it comes to exotic food din sa Pampanga. Ara yung kamaru. May choice naman kung crispy, pero I wanted adobo. Yan. Tatry natin yan. Not sure kung nakikita nyo yung mga crickets. Yan na. First bite. Thank you, Lord. Medyo maasim. Texture, parang ano, pag kumakain ka ng mga maliliit na hipon, tapos yung pag mga okoy, diba? Pag kinakain mo yung balat saka yung ulo, ganun yung texture. Kung hindi mo siya iisipin na kamaru, hindi naman siya off-putting eh. Yan. Para kang kumakain nga ng hipon na kinakain mo yung balat saka ulo. Not bad. Sarap ito with rice actually. Yung betute. We're getting the fattest one. Pinaka-plump. Putulin natin tong leg part niya. Yung sinabi nila na parang chicken lang. Parang ganun nga lang. Meron siyang parang konting kakaibang lasa. Pero texture-wise, para siyang parang native na chicken. And then lasa, parang chicken. Not bad. Kasi ito naman, yan. Kagatin natin. Malasa yung stuffing ha. May pagka-mushy yung texture niya. Really flavorful. Sarap. And I'm sure naman, hindi naman ito yung mga palaka na nakikita natin sa mga kanal-kanal. Most likely ito yung mga nasa mga bukid-bukid, malilinis. Yung loob, sarap ng stuffing ha. Between the two, mas gusto ko yung overall mas gusto ko itong palaka. Yung flavor profile niya, yung texture niya. Pero ito, kailangan partner talaga, kailangan mong orderin para here. Kailangan mong ma-experience at least once in your life. And dito naman sa Pampanga ito, hindi na siya talaga considered na exotic food sa mga Kapampangan. Paborito nila to. About time, nasubukan nyo na rin. Yeah. Dahil kabanas din sa Pampanga, tayo si Mrs. napaibig ng halo-halo. E di hati daw kami. Yan. Loaded yung halo-halo nila. Daming toppings. Para siyang yung mga paborito natin na street halo-halo na sobrang dami ng toppings. Really milky, really sweet. Nice. Celi's Carinderia. And yes, since 1970 pa sila. Kupo, pag sa daming ulam. Yung laang. Ano kaya ang ating titimusan din eh? Dami eh. Ari daw lagat paro. Hipo na may kamyas. Nakangasim ako eh. Ari naman ay kilayin
lutong Kapampangan din. Sa syempre yung crab omelette nila. Orderin natin yun. Aray naman daw ay pulutok, bopis na lutong Kapampangan. Isa ng bawang. Tapos sibuyas. Tapos nilagyan ng tomato paste. Ano yung ketchup, tomato sauce? Tomato sauce. Tomato sauce. And yung crab meat. Wow, bango. Siyempre, papalasahan yan, salt. And yan, pampalasa. Pampalasa na yun ay calamansi. Siyempre, ano yan eh, masarap yan sa seafood. Tapos, igigisa lang yan. And then, yung omelette na yan. So, binati na yung itlog. Sa omelette. Tapos, papalaman na yung crab meat. Yan na, ang finished product. Wow! Ano yung dining area nila sa harap mismo nung pilian ng pagkain. Meron silang air-conditioned area doon, pero mas maganda kasi natural light din eh. Kaya dito tayo. Starting to get busy, oh. Nagdaratingan na mga mangangain. Napaibig din tayo sa sinigang na bangus dahil rin daw ay sa bayabas. Ayan, ari na ang ating pagsasaluhan. Di niya ako pinaka-excited. Ayan, narinig na tayo sa Celis Carinderia para matimusan ang kanilang mga lutong Kapampangan. Starting with their crab omelette. Yan, nakita natin kung paano lutuin yan. Kaya tayo lalo natakam. But that, ito daw talaga yung pinaka-specialty nila. Big bite agad, yan. First bite. Thank you, Lord. You can really taste the crab. Tapos ang ganda ng mixture niya ng mga pampalasa niya. Yung tomato sauce, tomato paste, calamansi. Sobrang panalo nito. Kailangan kainin mo to with rice. With rice, sobrang solid. Try naman natin to. Ito ay hipon, tapos ay mga kamyas. Kailangan baka mapaasim. Surprisingly, hindi sa ganun sobrang asim. Sarap. Kakaiba yung lasa. Itong kamyas pa lang, masarap na eh. Sarap isabaw sa kanin. Tapos na. So, tingnan natin kung makukuha natin kung ano nito. Anong familiar na lasa sa atin. Kung kailangan din yan with rice. Parang pork kilawin na ang ganda ng pagkakaasim. Ang ganda ng pagkakalasa. So far, after ng crab omelette, ito ang aking must-try recommendation din eh. Tapos try naman natin yung lutong Kapampangan na bopis nila. Parang ground beef lang yan. Yung lasa niya, medyo may konting asim din. And then, oniony. Panalo rin to. Ari yung pag natikman mo, uulamin o pupulutanin. Dahil hindi naman nabarek, uulamin na laang. Tapos pahabol ko na lang to eh. Sinigang na bangus sa bayabas. Hindi pa ako nakakatikim ng sinigang sa bayabas. Higop muna tayo ng sabaw. Okay, hindi siya ganun kaasim. Yung bayabas na fruit, medyo nalalasahan mo ng konti. More on parang siya, parang tinola na may dagdag na lasa, may kakaibang lasa. So, kung naghahanap kayo ng maasim na sinigang, this is not it. Pero, kung naghahanap kayo ng malasa na fish soup dish, sarap ito. It's no wonder kung bakit ang dami kumakain din sa Celis Carinderia. Ang daming choices, ang daming options, and based sa mga natimusan ko, panalo lahat. Top 3 dishes ko, yung crab omelette, hilayin, kung tama ba, ito. Saka yung luto nila ng bopis. Pero kahit ito lang crab omelette eh. Dapat, hati na lang kami ni Aisha din eh. Ay, nung nakita ko nung niluluto, sabi ko, magtig-isa na tayo. Restaurant na garni kalaki.
Garme Carabe ang waiting at 3:20 p.m. on a weekday. Tapos yan, meron namang malaking parking area, tapos may nag-guide naman. Mga 15 minutes lang naman kami naghintay kasi dadalawa naman kami. Ang marami dito nakapila, mga group, so mas ma-accommodate kami kasi dadalawa kami. Yan, ari yung menu nila. So, American, yung mga dishes nila. Magpipizza at pasta tayo. Tapos, ari yung mga drinks nila. At ang una kong napansin din ay ang affordable prices nila. Ang mura niya, no? Mura lang, no? Kaya naman pala ang dami nakakain din, eh. Umorder kami ng 2-in-1 na pizza, 9 inches lang. Dalawang flavors, 5 cheese, saka yung Grumpy Joe. And then umorder kami ng baked ziti for sharing na lang. And we order their fried chicken, yung solo, 4 pieces. And then for our drinks, we ordered kay Aisha strawberry, sa akin blueberry pomegranate. Hindi kami napapwesto sa second floor. Are ang order namin. Look at those serving sizes. Etong pizza, yan, maliit lang talaga kasi 9 inches lang yung kinuha namin. Pero kita nyo naman, yung mga toppings, loaded na loaded. And then itong baked ziti nila, totoo na yan eh, good for 2 to 3 laang. And then yung solo size ng fried chicken, 4 na malalaking piraso. Can't wait to try this. Ayan, finally, matitimusan na natin ang Grumpy Joe na trending sa Baguio. Ngayon naman, din na sa San Fernando nagte-trending. Try natin tong pizza nila. Ito daw talaga yung best seller nila eh. So, 5 cheese. Ayan. So, thick crust. And then look at that cheese. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Normally, hindi ako mahilig sa thick crust kasi parang feeling ko tinapay yung kinakain ko. Ito, kahit thick crust, hindi siya parang bready. Yung ano niya, yung crust niya, very pillowy. And then, yung cheese niya, sakto-sakto yung pagkaalat, sakto-sakto yung pagkaluto. Nice! And then, bago natin try yung Grumpy Joe na pizza, try na natin itong baked ziti. Yan. Ang dami rin pala ng laman, no? So, halo na yung white cheese, white sauce, saka red sauce, and then cheese on top. Baked ziti. Sobrang solid. Al dente yung pasta. And then, yung red sauce niya, hindi gaano maasim. More on Filipino style. Medyo sweet. And then yung white sauce, creamy. And then, panalo yung cheese. Nice. Ayos din to ah. So, dito pala sa dalawang to, panalo ka na dito sa pizza, sa baked ziti. Pero syempre, alam nyo naman, ang masarap na protina na kapartner niyan ay yung fried chicken. Oh, fried chicken. Ang laki oh. Try natin. This looks crispy. Tingnan natin. One more. I'm sure narinig niyo yung crunch na yun. Very crispy. And then very juicy. Tapos although marami siyang breading, which help to make it more crispy, marami pa rin yung laman. So hindi siya yung puro breading. Try natin with the gravy. Yan. Dip natin sa gravy. That gravy is so good. Diretso na natin dito sa, ito naman yung Grumpy Joe na part ng 2-in-1 pizza. Lagyan natin hot sauce. Ito yung toppings oh. Kompletong-kompleto. That is one loaded pizza. I know, Pampanga, syempre, they take pride in their traditional cooking, yung mga traditional restaurants sila, mga classic restaurants sila, as seen sa vlog na to. Pero, welcome na welcome ang Grumpy Joe sa mga Kapampangan kasi panalo sa serving, panalo sa presyo, panalo sa lasa. Tapos naubusan ng pomegranate, green apple na lang. Refreshing.
Junjun's Restaurant. Ito yung kanilang bagong branch din sa Kalayaan. At kilalang kilala yan sa Pampanga since 1968 pa. Yan ang story nila. Pwede nyong i-post na lang yan kung gusto nyo mapanood. Narinig tayo para sa kanilang pork barbecue. Balita ko masarap daw yan. Tapos, eto, nabasa ko rin sa mga Facebook groups. Panalo din daw yung sizzling pork sisig din. Tapos magugulay kami, pinakbet, and then Junjun's fried rice. Ang isa pa daw bestseller din ay bibingka, kaya titimusan din natin yan. Pao, nakadali ng ulan. Lalo ng ginanahan. Dumating na yung order namin. So ito yung sizzling sisig nila. Ari yung Junjun's fried rice, pork barbecue, pinakbet, at nagdagdag na rin ng Mickey Bihon. Yan, haluin na natin tong sisig. This looks good as well. Nice. Ayan na, finally matitimusan na natin ang legendary na Junjun's Restaurant. Yan, sakto-sakto nakisama pa yung panahon, umaambon pa, lalo na masarap ang food trip. Ano kayang unahin natin din Unahin na natin tong barbecue. Yan. Ito yung kala nyo kebab Tapos tuluan, yung sarsa, and yung juices. Try na natin to. First bite. Thank you, Lord. This is good barbecue. Sweet siya, but not too sweet. May konting pagka-salty. Tapos sobrang tender yung barbecue niya. Tapos sausaw natin dito sa barbecue sauce niya. Actually, hindi na niya kailangan ng barbecue sauce, pero it elevates the flavor. Try na natin itong sisig niya. Ayan. Ito, nabasa ko lang sa mga Facebook groups na sobrang panalo daw nitong sisig ng Junjun's. Very underrated. Try na natin. May mga crunchy bits. Tapos may konting asim and then very oniony. Panalo nga yung sisig na to. Junjun fried rice. Tapos kita nyo siya. So, yan, mga taba-taba, mga balat, and then mga cartilage. I see some pieces of meat. Pero ito, panalo. Gulay muna tayo. Parang sa food crawl natin, bihira tayo maggulay. Ari pinakbet. Gulay daw, tapos naghahanap ng karne. Ayos ka. Nakakuha tayo ng sitaw, kalabasa, ampalaya. Yung bagoong na ginamit niya, medyo sweet. Sarap. Alam mo, ito, sarap na ka-partner nito, yung barbecue. Yung pagsubo kong yun, napahanap ako ng barbecue. Try din natin itong Mickey Bihon. Ang Mickey Bihon naman, hindi na iba sa akin yan. Ako'y tagalipak. Lagi tayong willing to try different pansit. Ganda ng pagkakaluto. Ito yung gusto kong pagkakaluto Yung shiny. Kita nyo na Tapos, a little bit of pepper. Merong lutong Kapampangan to. Meron akong natitikman na flavor na wala sa pansit ng Lipa. Sarap to. Again, parang lahat ng nakakain ko, parang ang sarap sa parang ang sarap sa barbecue. Aring pansit. Sarap din with the barbecue. Pero itong sisig, ari babalik-balikan nyo rin na rin. Panalo din to. Ari na humabol na yung bestseller nila na bibingka. Try din natin yung bibingka nila. Laki ng bibingka Look at this massive bibingka. Parang ngayon ako makakatikim ng garni kalaking bibingka. Kahit ang laki niya, ang ganda pa rin ng pagkakaluto. Yung loob, parang texture, parang kasaba cake yung texture. Tapos, yung may sweetness siya. Pero yung sweetness niya, hindi sweetness ng ng asukal lang. Parang, alam niyo yung loaf bread, yung paborito ko merienda ng bata. Alam niyo yung loaf bread na lalagyan mo ng mantikilya, tapos asukal. Parang ganun yung sweetness. Itong bibingka na to, panalo.
sabi nila, breakfast is the most important meal of the day. Ay, di kita mag-breakfast buffet. Ayan, pagpasok nyo, payment first muna and then bibigyan kayo ng stub. Ito yung dining area nila. Tapos parang may VIP room din eh. Ayan. Tapos pag ready na kayo kumain, isusurrender nyo yung stub dito para bigyan kayo ng plato. Merong dalawang klase ng kanin, plain rice, saka garlic rice. Merong chicken asado, ginataang sitaw sa kalabasa. Merong tuyo, saka fried hotdog, saka kamatis. Yun! May tocino, saka scrambled egg with onion. Meron ding champurrado. Merong pandesal. At aryata ay sotanghon. Asbok. Wow, init. Yan, meron din sotanghon. Yan. Tapos meron ding itlog, saging. Tapos I'm assuming this is coffee. Ay, garlic rice. Tapos konting gulay. Chicken asado. Kunin na natin lahat. Tuyo. May kamatis and fried hotdog. Tocino. Scrambled egg with onion. Ayan na, malakas ang start to our day. Ng full day of eating, all-you-can-eat buffets din sa Pampanga. So, nandito tayo sa Lola Ima. Meron din silang lunch saka dinner buffet, saka merienda buffet actually. Pero, breakfast buffet ang ating try sa kanila. So, yung mga products nila dito, itong tocino saka hotdog, ay Pampanga's Best, which is one of my favorite brands, lalo na sa tocino. Yan, tocino agad. First bite. Thank you, Lord. Sarap talaga ng Pampanga's Best. Tapos, garlic rice nila. Garlicky naman. Nicely salted. Tapos, ano to eh. Chicken asado, pang lunch buffet na to eh. Pero, di ba, solid na parte ng breakfast buffet. Sarap ng asado nila. And then, kalabasa. Saka sitaw. Ginataan. Tapos meron din silang tuyo na kain ulo na rin. Sana pala kumuha ko ng champurrado para, pero mamaya kukuha tayo ng champurrado saka ng sotanghon. Sarap nga ito sa champurrado. Tapos meron din silang fried hotdog. Ito ay ano din to, Pampanga's Best din. Ngayon lang ako nakatikim ng hotdog ng Pampanga's Best. Okay din. Tapos itlog. Maganda yung pagkakaluto ng scrambled egg nila. Although, personally, gusto ko na mas ano pa ng konti. Mas half-cooked pa ng konti. Pero nice pa na. Fluffy pa rin naman. Ang paborito, basta kumakain ako ng tocino. And ano naman to? Normal na sa akin ito basta almusal. Kahit darin sa Pampanga, lalabas ang pagkabatanggenyo. Sabaw ng kape sa sinangag. Panalo yan. With the tocino. Ubusin na natin to, tapos mamaya champurrado, tapos sotanghon tayo. Ayan, so may dalawa silang hot meals. Ito yung sotanghon. Init yung sotanghon Sa amin bihongke. Kahirap sadya kainin ng bihongke. Yan. Yung ano nila, sotanghon nila, hindi mo na kailalagyan ng patis. Kung ano. Sarap. Panalo-panalo to sa breakfast buffet kasi syempre naghahanap ka ng mainit sa tiyan. Ay aray. Tapos aray, champurrado. Nilagyan ko lang ng konting gatas. Chocolatey naman. Tapos bagay na bagay to yung alat ng tuyo. Sabi ko kanina, masarap nga. Ayan, kumuha tayo ng tuyo. Panalo. Kasama nga rin pala sa buffet yung yung iced tea. Kaya hindi kayo malulugan. For lunch, dinner naman tayo sa Balay Kapampangan. Ari yung prices nila.
Sana pala yung dinner ako nagpunta, mas mura. Yain na, narinig na eh. Tingnan natin kung ano mga meron. Ari daw ay mga 25 to 30 dishes. Nasa side na rere. Adobong balut. Excited ako subukan yan. And then this is chicken and pork barbecue. Meron ditong tokwat baboy. Pulutok. Parang bopis. Merong pansit luglog. Estopadong pata. And pesang bulig. Di na ako excited dyan. Mga gulay-gulay. Tapos hito ata. Tapos yan. Iba't ibang mga sauces. Iba't ibang mga sarsa. Di na ako sa balo-balo excited. Ano yung susubukan ko? Meron din silang kare-kare. Bistek. Lagat hito. At kaldereta. Ano yung parang version nila ng dinuguan. Di na naman mga crispy crablets. Itlog na maalat. I think this is sweet and sour fish. More gulay. Narine ang mga tosino nila. Mga dessert, bilo-bilo. Minatamis na saging. And then, ano yung halo-halo station nila. Tapos may pakwan. Yun, dumating na ang lechong kawali. Yun, solid ang ating first plate and second plate. Hintayin natin yung kay Aisha. Yan, isinalang na sisig. Ayan, nandito na tayo sa Balik, Kapampangan para sa napaka-solid na second stop sa ating full day of eating all-you-can-eat buffet din sa Pampanga. Yan. Uunahin na natin na rin balot at pa rin ang ating first bite. First bite. Thank you, Lord. Adobong balot nga naman yung lasa. Tapos yung puti, malambot lang. Usually, hindi ko kinakain yung puti kasi matigas ito. Malambot lang. Tapos, diretsyon tayo sa sisig. Siyempre, kapag nasa Pampanga, pag may sisig, orderin yan. Sarap ng sisig nila. One of the best na natimusan ko din sa Pampanga. More on the sour side talaga. Ito yung isa sa mga pinaka mas maasim kumpara sa mga natikman ko. Tapos may mga crispy parts. Panalo. Ayan yung estopado nila. Kasi nakita ko nagmamantika eh. Tapos yung sarsa. Kaya pinusan din natin. Really gelatinous. Tapos lasang-lasa mo yung star anise. Panalo. Tapos medyo may tamis ng konti. And etong kalderetang baka. Konting sarsa. Nasa ang anghang niya on scale of 1 to 10 mga nasa 7, and then really cheesy, really rich ng sarsa din. Tapos yung ano nila, yung kare-kare, ari yung oxtail, tapos may alamang. Yan, may sarsa din. Malambot na parami yung lagay ko nung alamang. Yung alamang niya salty tapos konting sweet. Tapos eto, may mga steamed vegetables din sila. Ari ampalaya. Tapos kumuha tayo ng buro. Yan ang ating iano dyan. Yung ampalaya, towards the end mo malalasahan yung pait. So may enjoy mo pa yung crunch niya. Tsaka yung freshness niya. Yung buro masarap. May naisip akong gawin dyan. Kasi may nakita akong mustasa. Tapos lechong kawali. Tapos nakita ko buro. Naalala ko yung kinain namin sa habanero. Sa Cubao. Ganito yun eh. Yan. Mustasa. Although yun ay lechong kawali din naman yun. Pero spicy. Yan. Malaking lechong kawali. Tapos nilalagyan nyo ng buro. Garning-garne yun eh. Yan. Ayun natin. Sana malambot yung lechong kawali ko. Rin matigas, yari ako. Ang lambot na lechong kawali. Really crispy. Tapos melts in your mouth yung taba. Yung kanina sinasabi ko yung sa ampalaya na towards the end mo malalasahan yung pait kasi nilalabanan siya ng buro. Yung buro medyo may asim ng konti. Panalo yun. And then ito yung version nila ng dinuguan. Nakita ko ring taba. Tapos lagyan din natin ng konting yan. Ito yung version nila ng dinuguan. Grabe yung taba. Tunaw eh.
Yung dinuguan nila talagang ano, talagang may asim, nasa asim, maasim side. Kumuha din tayo ng inihaw na hito. Ang ganda ng pagkakaihaw. Walang pait. Tapos really flaky. Tapos ang ganda ng pagkaka-season. Ari naman yung pesang isda yata re. Really clean looking yung sabaw. That is a good fish tinola. Sarap. Lasang-lasa mo yung may konting alat, tapos lasang-lasa mo yung luya. Pero yun mo, sulit na sulit din eh. Ito kakakuha ko pa lang. Parang first plate pa lang namin. Ito, busog na ako dito eh. Kung ano pa. Pero kung ito lang yung kukunin ko, panalo na. Pero kung talagang pupunta ka ng gutom na gutom din eh, ay, kayang-kaya mo sulitin din ng 25 to 30 dishes. Bago ko ubusin to, pakita ko muna sa inyo itong dessert. Ito yung halo-halo station. Kompleto yung ingredients. Milky. Depende na ito sa timpla mo kasi ikaw ang gagawa nito. And dumating na yung tempura. Kakaluto lang. Yan, no? Dahil surprisingly good tempura. Really crispy. Anong dahon na rin? Let me know in the comments. Di ko tukoy ko anong dahon na rin. Kangkong garo. Hindi naman. Kung gusto mo magkapampangan food trip, try mo ang Bale Kapampangan. Ang dami mo ng choices for a very affordable price. Unlimited pa. Yan. Si Aisha ay busog. Kaya puro dessert ang kinuha niya. Nakikitingin tayo sa dessert niya. Ari yung bilo-bilo. Wow! Meron din tayong palitaw. Yung palitaw niya hindi masyadong flat tulad ng sa Batangas. Pero masarap. Holiday ang diet natin ngayon, kaya for dinner, magka-holiday land buffet tayo. Ari yung presyo nila, murang-mura na, lalo na yung Monday to Friday. Meron silang outdoor dining pero maaga pa naman, kaya pwede pa tayo sa loob. Ito yung meron sa Holiday Land Buffet, yan. Dami rin choices ha. So meron silang fried rice, meron silang bringhe, yung Kapampangan version ng paella, chicken skin. They also have sisig, tapos chop suey, ari ay adobo, crispy tawilis, fried kangkong, kalderetang manok, estopadong pata, kare-kare, adobong balot, tokwat baboy, crispy crablets, and then papaitan. Tapos na rin yung mga salad nila. Meron din yung hito, tapos crispy shrimp, adobong sitaw, adobong kangkong, and then meron kohol. May mga gulay, may mustasa, may mga steamed vegetables, tapos may buro. Tapos ari ay parang estofado din. Meron din silang dessert station, may halo-halo station, tapos mga kakanin. Ayan, for dinner narito tayo sa Holiday Land Buffet. We're gonna finish this full day of eating. All-you-can-eat buffet dito sa Pampanga Strong. Yan. So itong kinuha natin ngayon. Medyo busog pa tayo from that lunch buffet. So unahin ko to bringhe. Yan. Ito yung version nila ng paella and Valenciana. So very sticky. Try muna natin ng walang ulam. First bite. Thank you, Lord. You can taste the coconut milk. Tapos yun nga, very sticky. And then, let's try itong version nila ng adobo. Lalaki ng mga manok dito ah. Puro big pieces yung nakita ko doon. Ito naman ang ulamin natin. Adobo. One of the signs ng good adobo, yung nandun yung alat, nandun yung asim, pero walang nang u-overwhelm. Yung talagang perfect na pinagsama. Hindi sobrang alat, hindi sobrang asim. Ito yun, adobo na yun. Tapos ito naman yung kaldereta nila na parang ano, parang afritada. Tingnan natin. Sabi nila kaldereta daw eh. Pero sa tingin ko parang afritada. Or baka luto lang nila. Tingnan natin. Actually more of an afritada. Baka narito lang si Idol.
Kasi wala siyang anghang eh. So yung ano nila, parang papaitan. Parang goto lang sa atin. Hindi ko kasi natanong kung ano to. Hindi siya mapait eh. More of maasim eh. Unless ito yung version nila ng papaitan na sobrang subtle lang yung pagkapait niya. Pero sarap nito. May taglay na asim. Tapos hindi maanggo. Crispy crablets. Ayan. Sarap niya with the pako salad. Ang dami rin masasarap eh. Pero nasubukan ko na kanina. Ito yung mga hindi ko nasubukan kanina. Yun ang kinain ko ngayon. So far yung tatlong nasubukan ko, breakfast, lunch, dinner na buffet, sobrang panalo lahat. Sobrang sulit lahat. Narinig tayo sa isa pang must-try restaurant din sa San Fernando, ang My Lola North. At sa labas pala ang mukhang worth it na, parang ganda. Mukhang garden setup to Nice. Ganda nung pagka-setup niya. Yung mga puno-puno, halaman, tapos yung mga ilaw. Ang ganda rin sa loob. Order kami ng pansit luglog, tapos okoy. And itong putong babi, parang ang sarap i-partner sa pansit luglog. Marami rin silang mga alfresco dining area. Maganda din pet friendly. Pag din sa labas. Meron din silang mga pasalubong din kung gusto niyo mag-uwi ng pasalubong. May isa pang dining area doon. Medyo dim yung ambience doon. Okay, gabay na ba rin? Here comes the food. Okoy. Look at that, okoy. Bone suka. Grabe, nice. Pansit luglug. Pansit luglug. Ano to? Ayan, tatry na natin ang some of the best sellers ng My Lola North, one of the must-try restaurants din sa San Fernando. Ito talaga yung nakita ko sa Ito yung nakita ko sa TikTok. Ito yung sabi ko, kailangan kong masubukan yan. Ang kanilang okoy. Ayan. Try muna natin na walang suka. First bite. Thank you, Lord. Really crispy. Lasa mo yung shrimp and then konting sweetness from kalabasa. Nice. Sarap to sa kasi medyo oily siya. Konting suka para maka-cut through dun sa richness. Ito yung okoy na talagang ni-level up. Panalo. Try naman natin itong pansit luglog nila. Yan. Really saucy. Kaya natin. That's really rich in flavor. Lasang-lasa yung shrimp. Nag-benefit yan with a blast of calamansi flavor. Para ma-balance out lang ng konti. That's more like it. So mga merienda lang yung kinakain namin yan. Ang dami lang parang masasarap kaso kakagaling lang namin ng full day of eating na buffet. So puro merienda tayo. Pero ang bibigat din sa tiyan, tulad ganar So pandesal, tapos nasa ibabaw ay ground pork, tapos toasted. Try natin. Para siyang may pork meatball. Parang literal, ganun, pandesal. Tapos may pork na ground pork na nicely seasoned. Parang meatball na pinatong sa pandesal. What you see is what you get. Pero kaya siya may kasamang ketchup dito. I know it's gonna be perfect with ketchup. So, tomato ketchup. Tama yung naisip ko na orderin niya kasama nito. Perfect nga siya nito kasama ng pansit luglog. Pero my favorite sa food trip na ito, okoy. Ang soup. At sa labas pala ang alam mo na it's gonna be a rustic restaurant.
Okay, this is nice. Grabe yung rustic appeal nito. Nice. Tapos ito, meron din silang dining area din eh. Order kami ng crispy liempo kare-kare. Tapos si Aisha gusto ng, lagi naman niya si beef salpicao. And order kami ng crab rice. Hindi daw available yung beef salpicao, so ito na lang, creamy garlic chicken. Ari na yung order namin. So, ari yung crispy pork kare-kare. And then, creamy garlic chicken. Tapos, ay, aligi rice. Ayan, kakain na tayo sa soup. Isa sa mga most recommended na restaurants din sa San Fernando, Pampanga. Upon my research, ari ang nakikita kong lagi ino-order ng mga tao. Yung kanilang crispy pork kare-kare. Yan. Wow. Looks really crispy. Tapos yung sarsa niya, thick but not too thick. Tingnan nyo. And then, very smooth. Yan. Try muna natin yung crispy pork na may sauce. Wala munang rice. First bite. Thank you, Lord. The pork is really tender. May crispy pa. Crispy pa yung skin. And then, lasa mo yung peanuts sa kare-kare sauce. Tapos meron siyang konting sweetness. Very interesting. Siguro, kaya may sweetness, babagay yan dito sa ano. Tapos lalagyan mo ng alamang. That is perfect. Tapos meron pa siyang mga ano, crushed na mani. Adds to the texture, adds to the flavor. Tapos try natin itong aligi rice. I'm a bit concerned. Kasi very rich na nung kare-kare. Baka too much na pag aligi rice. Pero itong aligi rice parang too good to pass up on. Try muna lang natin itong aligi rice. Wow. That is good aligi rice. Ano siya? Nasa mo yung aligi, pero alam niyo, lasang kanin pa rin siya. Hindi yung parang namamapakan ng aligi. Which makes it okay with the rich kare-kare. Kumbaga hindi siya magiging overwhelming, which is what we're gonna try now. Tingnan natin kung okay pa rin siya. Okay na okay pa rin. Pero I suggest, mag-order din kayo ng plain rice para compare nyo lang. Baka kasi too rich na for you ito. Try nyo with plain rice. Ito naman yung creamy chicken served on a bed of mashed potato. Yan. So I think this is chicken breast. Ito lang. So I'm seeing mushroom, thyme, garlic. Really creamy. Tapos kahit chicken breast yung gamit, ano pa rin siya, juicy pa rin. Sarap to with aligi rice. Bagay. Ito yung bagay dito sa aligi rice. Tapos lasang-lasa mo yung thyme flavor. Alam ko marami dito sa souk eh. Ano yung favorite nyo dito? Let me know in the comments. Pero dito sa dalawang to, kung mapipiliin ako, I prefer the crispy kare-kare. I think masarap din yung ano nila eh. Alam ko masarap din yung pork binagoongan nila eh. Try natin next time yun. And then, orange juice. May mga pulp pa. Itong creamy garlic, dahil ano siya, may mashed potato siya yan. Ano na rin siya eh. Pwedeng kainin mo na siya on its own eh. Hindi mo na kailangan ng rice. So yung soup, medyo pricey. Pero sa taste ng food, sa serving size, and sa ambience, sulit na sulit. Dito natatapos ang ating Pampanga food crawl. Grabe, mahigit 20 plus ang nakainan natin. Grabe, sobrang solid. Ang napuntahan pa lang natin, Angeles saka San Fernando. I'm sure marami pa dyan sa ibang parte ng Pampanga. Kung may nakalimutan ako or kung may suggestion kayo, let me know in the comment section. For sure, babalik tayo din sa Pampanga. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.